Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ay sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Welcome po sa gagawin po nating pagtalakay. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luwar Jr. Ako naman po ang kapatid na E.R. Roderos. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Jerry. Magandang araw sa iyo, kapatid na E.R. Magandang araw din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na E.R., sa pagkakataong ito ay ipaglilingkod natin ang ating tugon o sagot sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, sa kanilang mga nagiging reaksyon pag naririnig nila ang itinuturo nating katotohanan na mababasa sa Biblia, na upang ang tao ay maligtas, kailangan ang tao ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganito ang kanilang reaksyon. Kung ipipilit daw natin na upang ang tao ay maligtas ay kailangang mag-Iglesia ni Cristo, hindi raw ba itinuturo natin na parang nagtatangi ang Diyos sa kanyang gagawing pagliligtas? Ang totoo pa po niyan, kapatid na Jerry, yung mga nagsasabi po ng ganyan sa atin, ay meron mong ginagamit na talata ng Biblia. Para di umano ay palitawin na ang itinuturo natin na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas, ay katunayan daw na itinuturo din natin na nagtatangi raw ang Diyos ng ililigtas. Pero, may mga nagagamit man po silang mga talata, mga mahal naming mga taga-subaybay. Tama naman kaya? O tama po ba yung paggamit nila doon sa talata? Paano ba nila ito ginagamit? Sagutin na natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Itinuturo nga ba natin na ang Diyos ay nagtatangi ng tao na ililigtas? Hindi po natin itinuturo yon, kapatid na Jerry. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos po, kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, ay siya po ang naghahangad o may gusto na lahat ng tao ay maligtas. Kagaya po ng mababasa po natin dito sa unang Timoteo, sa 2:3 hanggang sa 4, ito ay pahayag ni Apostol Pablo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ay maliwanag po na ang ating Panginoong Diyos mismo ang may ibig o may gusto na lahat po ng tao ay maligtas. Pero kapatid na ER, bigyang diin lang natin sa ating mga taga-subaybay. Upang ang tao ay maligtas, na yun ang ibig ng Diyos. Ang usapan ba para maligtas ang tao? Basta't gusto ng tao na maligtas, maliligtas na siya. Batay din po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang sabi po ay mga kaalam ng katotohanan. Sa makatwid, kailangan muna po malaman ng tao yung katotohanan na yun ang dapat niyang gawin. Alin yung katotohanan na yun, kapatid na ER? Para ang tao, pag nalaman ng katotohanan, makakasama siya doon sa sinasabi sa Biblia na ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ganito po ang sagot sa atin dito po sa Juan sa 17:17. Dinggin po ninyo ang pagtuturo ng Panginoong Yesukristo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ayon po sa pahayag ng Panginoong Yesukristo, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Saan mababasa ang salita ng Diyos o katotohanan na dapat malaman niya ng tao para siya makasama sa mga taong maliligtas? Sa mga banal na kasulatan o Biblia po, gaya ng mababasa po natin dito po sa 2 Timoteo
sa 3:15 hanggang 16. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ayon pa rin po sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan po o mas kilala po sa tawag na Biblia, mababasa yung mga salita ng Diyos na siya pong katotohanan na dapat malaman po ng tao at sundin para maligtas. Puntahan na natin ngayon, kapatid na ER, yung binanggit nyo kanina, Opo. na mayroon silang mga binabasang mga talata Opo. para tuligsain yung aral na itinuturo natin na upang maligtas ay kailangang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila itong nakasulat sa Juan 3:16. Mabuti pa'y basahin po muna natin at mamaya po babanggitin namin sa inyo kung paano nila ito ginagamit. Opo. Kaya ito po, babasahin ko po sa inyo ang Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay malimit gamitin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya para tuligsain Opo. yung aral na itinuturo po namin na upang ang tao'y maligtas ay kailangang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila ang talatang ito sa paraang pinatutunayan daw sa talatang ito ang ating Panginoong Hesukristo ay isinugo upang lahat daw ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang konklusyon nila, hindi na kailangang umanib pa sa Iglesia ni Cristo. Ano ang tugon natin, kapatid na ER? Una po sa lahat, kapatid na Jerry, hindi tayo tutol doon sa sinasabi po nung talata sa Biblia. Yes. Talagang kailangan po at mahalaga na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Subalit ang ibig bang sabihin, kapatid na ER, ay itinuturo na sumampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo ay magtatamo na ng buhay na walang hanggan o kaligtasan? Hindi po sapat na sumampalataya lamang po. At yan ang patutunayan po sa atin dito sa mga talatang babasahin natin. Ang binasa po ng kapatid na Jerry na talata sa Biblia ay 1:3:16. Babasahin po natin itong muli at itutuloy po natin doon sa talatang 36. Ganito po ang mababasa natin na sagot sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. Sapagkat gayon na lamang ang mga pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa kanya. Sana ay napansin po ito, kapatid na Jerry, nung mga giliw nating taga-subaybay, na yung sumasampalataya po, dapat tumatalima rin. Na ang katumbas po, sumusunod din sa aral o sa utos. Maliwanag yan, mga mahal naming taga-subaybay. Hindi po sumampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo para maligtas. Ano ba ang isa sa utos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas? Na ang utos na yan, tinatalima yan ng tunay na sumasampalataya. Pag hindi tunay na sumasampalataya, hindi po yan tatalimahin. Ganito po ang mababasa po natin sa Juan 7:9. Mula po ito sa isang Bibliang Ingles na iniliwat na po sa ating wika. Ganito ang atin pong mababasa
Pakinggan po natin ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesukristo sa mga nais po na maligtas. Ito po yung dapat talimahin o dapat pong sundin. Katunayan na tunay na sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo. Ano po ang ipinagagawa niya? Ang sabi po, sino man na pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas. Sa makatwid, kapatid na Jerry, hindi po talaga sapat na sumampalataya lang po. Meron pong dapat gawin ang tao na yung gagawin po niya, yun ang katunayang sumasampalataya siya. Yung gagawin po niya, yung ipinagagawa ng tagapagligtas. Opo, hindi po basta lang siya gagawa kung anong gusto niya gawin. Opo. Ang gagawin ng taong tunay na sumasampalataya, susundin niya yung ipinagagawa sa kanya Opo. ng sinasampalatayanan niya. Opo. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Hesukristo. At sana napansin din po ng ating mga taga-subaybay, kapatid na IR, hindi talaga nagtatangi po ang Diyos Opo. ng maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Babalikan lang natin yung binanggit sa talata. Ang sabi, sino man. Opo. Pagka binanggit ang sino man, lahat pwede. Opo. Pero, kailangan munang ang tao, sino man siya, sumunod siya Opo. sa ating Panginoong Kristo. Kailangan ang sino man na gusto maligtas, papasok sa kawan. Alin ang kawan? Na yung mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tatalimahin nila yung utos, papasok sila sa kawan. Ganito po ang mababasa po nating sagot na nakatala po dito sa Aklat ng Mga Gawa sa 20 at 28 mula po sa Bibliang Ingles na ang nagsalin ay si Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na rin po sa wikang Filipino. Ganito po ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, kapatid na Jerry, Apo. ang tunay po na sumasampalataya at tumalima sa ipinagagawa ng Panginoong Yesukristo, mga taong pumasok sa kawan, mga taong nakatitiyak din ng kaligtasan ay yung nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. Mga mahal naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Kristo ay naninindigan po sa itinuturong aral na nakasulat po sa Biblia, na upang ang tao ay maligtas, sino man po siya, kailangang umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, sapagkat ang mga umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, sila ang mga tunay na sumampalataya sa paraang sinunod nila, tinalima nila ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos pong magpakilala ng ating himpilan, magbabalik po ang ating palatuntunang ang Iglesia ni Kristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan, ang Iglesia ni Cristo. Kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Jerry Luar Jr. Ako naman po ang kapatid na E.R. Roderos. Kapatid na ER, balikan na natin yung ating ginagawang pagtalakay. Sinasabi ng mga tumutuligsa sa atin, sa ating itinuturong doktrina, na upang ang tao ay maligtas, ay kailangang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sasalungat daw yon sa itinuturo ng mga apostol. Halimbawa raw, yung itinuturo ni Apostol Pedro, na mababasa raw
dito sa Gawa 10:34. Mabuti pa'y basahin po muna namin sa inyo at tingnan natin. Totoo kaya yung sinasabi nilang mali yung aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo na upang maligtas ay kailangan mag-Iglesia ni Cristo ang tao. Ito po yung ginagamit nilang batayan. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ito na naman, kapatid na IR. Opo. Nakalagay daw dito sa talata, Gawa 10:34, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ba't daw natin ituturo na upang maligtas, kailangang umanib sa Iglesia ni Cristo ang tao? Ano ang tugon natin dito? Totoo pong hindi nagtatangi ang ating Panginoong Diyos sa mga tao. Sapagkat lahat po ng mga tao ay nilalang po ng ating Panginoong Diyos. Pero kung ang pag-uusapan po ay kung sino yung nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, doon po siya nagtatangi. Kasi meron pong nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Meron namang hindi rin. Opo, meron namang hindi po. Katunayan nga po ay mababasa po natin yung sagot doon lang po sa kasunod na talata. Doon sa talatang binasa po sa atin ng kapatid na Jerry, yung talatang 34, babasahin lang natin yung kasunod na talata, yung 35. Diyan pa rin po sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Mga Gawa ay ganito po ang mababasa po natin. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po na hindi nagtatangi ang Diyos sa mga tao. Pero nagtatangi siya kung sino yung makapagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Sino po ba ang nakapagbibigay po ng kaluguran sa Diyos? Binasa po natin, kapatid na Jerry, yung mga taong may takot sa Diyos, yung mga taong gumagawa po ng katwiran o ng kalooban ng Diyos. Paano kung sabihin ng mga taga-subaybay natin ang ganito? Wala namang binabanggit dyan na upang ang tao ay maligtas, kailangang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po masagot po natin yung kanilang katanungan at maliwanagan po tayo, mga giliw naming taga-subaybay, ay kailangan po nating malaman yung nilalaman po nung Kapitulo 10 ng Aklat po ng Gawa. Sapagkat yung mga bagay po o yung nilalaman po nung Kapitulo 10 ay mga pangyayari patungkol po kay Cornelio. Kapatid na IR, sino ba si Cornelio na binabanggit dyan sa Kapitulo 10? Ganito po ang mababasa po natin sa Aklat po ng Mga Gawa, sa 10:1 hanggang sa talata pong 5. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na 9 ng araw na pumapasok na patungo sa kanyang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napaiilang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayoy, magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Batay po dito sa mga talatang ating binasa, si Cornelio po ay isang senturyon ng pulutong na tinatawag po na pulutong Italiano. Batay rin po sa mga talata, kapatid na Jerry, si Cornelio po ay masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, naglilimos ng marami o matulungin siya sa kapwa, at
lagi po siyang nananalangin sa Diyos. Sa makatwid, kung ang paniniwalaan pala natin ay yung sinasabi ng mga tumutulig sa Iglesia ni Cristo, na hindi na kailangan ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas, sapat na yan. Opo. Na maraming katangian na taglay ni Cornelio. Opo. Pero kapatid na ER, sapat na nga ba yung mga mabubuting ginawa ni Cornelio, yung mga katangian niya, ay katiyakan na para siya ay magtabo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan? Hindi po, kapatid na Jerry, sapagkat batay din po sa mga binasa nating mga talata, yung kanyang pagiging matulungin, mapanalanginin sa Diyos, at iba pang mga katangian niya ay napaiilang lang na isang ala-ala po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano'y pinagawa sa kanya ng ating Panginoon Diyos? Kung napansin po ng ating mga taga-subaybay ay inutusan po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng anghel itong si Cornelio na magsugo ng mga tao doon sa Jope, na kung saan nandun si Apostol Pedro. Ipatatawag niya si Apostol Pedro, yun ang dapat muna niyang gawin. Bakit inutusan ng ating Panginoon Diyos si Cornelio na magsugo kay Apostol Pedro? Ganito po ang mababasa nating sagot. Diyan pa rin sa aklat po ng mga gawa sa Kapitulo 10, ngayon ay sa mga talatang 33 hanggang sa talata pong 35. Pagdaka ngay, nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon ngay, kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos, upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinagutos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Sana ay napansin po natin na kaya po ipinag-utos ng Diyos kay Cornelio na magsugo kay Apostol Pedro, ipatawag siya, para po mapakinggan po ni Cornelio at ng kanyang mga kasama yung mga aral ng Diyos. Baka sabihin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, hindi naman kami tumututol dyan sa mga iniisa-isa nyo dyan sa talata. Pero wala pa din namang binabanggit na si Cornelio ay kailangang umanib o pumasok sa loob na Iglesia ni Cristo upang maligtas. Dapat pong malaman natin ano ba kasunod na nangyari. After pong makinig o pagkatapos mapakinggan ni Cornelio yung pagtuturo ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ni Apostol Pedro, ano po ba yung kasunod na mga nangyari? Diyan pa rin po sa aklat ng mga gawa. Ngayon ay sa Kapitulo 10 pa rin, 44, 47 hanggang 48 ang mga talatang ating babasahin. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ng tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamanhig sa Kanya na matirang mga ilang araw. Sana napansin natin, pagkatapos pong makapakinig ng mga salita ng Diyos mula sa pagtuturo ng sinugo, kagaya po ni Apostol Pedro, si Cornelio po at yung kanyang mga kasama tumanggap ng Espiritu Santo. Kaya dahil dyan, ano ang ipinagutos ni Apostol Pedro? Tanggapin na nila yung banal na bautismo. Saan ba naroon yung mga tumanggap ng tunay na bautismo pagkatapos nilang makapakinig ng pagtuturo ng mga aral ng Diyos? Ganito po ang mababasa po natin dito po sa unang Korinto sa 12 at 13. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang mga nabautismuhan po, tumanggap ng tunay na bautismo, ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo,
ang sabi niya, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa makatwid, kapatid na Jerry, nandun po sila sa isang katawan. Hindi pala kung saan-saang relihiyon o saan-saang sekta ng pananampalataya. Opo. Tatanda natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang nakapakinig ng pangangaral ng tunay na mangangaral ng mga salita ng Diyos, binautismuhan po sa isang katawan lamang. Alin ba ang katawan, kapatid na ER? Na doon napapabilang ang mga tumanggap ng tunay na bautismo. Kagaya nga ni Cornelio. Opo. Ganito po ang sagot naman sa atin dito po sa Kolosas. Sa 1:18, ganito ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po, kapatid na Jerry, ay ang iglesia. Iglesia na ang ulo ay ang atin pong Panginoong Hesukristo. Ay paano kung tawagin ng mga apostol ang iglesyang katawan na ang ulo ay ang ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po ang mababasa nating sagot dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 20:28, mula pa rin po dito sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Iglesia ni Kristo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pangalan po ng iglesia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan dito po sa iglesyang ito napapabilang yung mga tumatanggap ng tunay na bautismo katulad po ni Cornelio. Mga mahal naming taga-subaybay, sana po ay nakinabang po kayo sa ginawa po nating pag-aaral. Hindi po nagtatangi ang ating Panginoong Diyos ng mga taong maliligtas. Kung iniuutos man na ang tao upang maligtas ay dapat pong umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, kaparaanan po iyon. Proseso po iyon ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng tao na nais po at naghahangad po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. At gagawin po iyon o tatalimahin po iyon, yung pagpasok sa loob ng Iglesia ni Kristo kung talagang ang tao ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sumusunod po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa ginawa po nating pag-aaral, inanyayahan po muna namin kayo na sumama po sa gagawin nating pananalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. salamat ng marami po sa iyo. Opo. Muli mong ginamit ang palatuntunan ito Opo. upang ang mga taong sumubaybay at nakapakinig Opo. maunawaan ang katotohanan Opo. upang makatiyak sa pagtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa Opo. pagdating ng araw po ng paghukom. Amen. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami po sa iyo. Opo. Patuloy mong ipinamamagitan sa Ama Opo. ang aming ginawa pong mga pagtalakay. Amen. Higit po, Ama, sa amin, ingatan mo po ang aming tagapamahalang pangkalatan, Amen. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang pong hinihiling namin ang lahat Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugong at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.